Assalamualaikum mga sisi, magandang araw po sa aking mga viewers. Ngayon pala ay nagtatahi ako ng aking damit. Ito po, maxi dress. Maganda kasi kapag ito ang sinusuot mo sa bahay mga sisi. Kasi hindi mo na kailangan mag-leggings o lalo na kung mainit ang panahon. Maganda din yung tela kasi malamig siya kasi linen siya mga sisi. So kaya gumagawa ako para naman ay hindi ako parang hindi ako mairita at comfortable lang siyang yung gumagalaw-galaw tayo. So ayan mga sisi, nag-prepare ako sa aking tinatahi. Order po ito ng ating customer. Ayan, mga kababayan natin, nag-o-order siya. Ang dami niyang pinatahi mga sisi. Kaya second batch na po ito para po mag-deliver na po ito. Assalamualaikum mga sisi, kumusta po kayo? Magandang gabi po. Ayan, mega shoutout pala sa ating lahat ng ating mga viewers. At mayroon po tayong isang viewers talaga na palagi po siyang nagko-comment, nagre-react. At narin din po akong mga silent viewer. Mega shoutout sa inyo. Kumusta kayong lahat? Mega shoutout kay Sarah Lee. Oo. Salamat be sa always mong pabakas dyan sa aking mga video. So, ngayon po ay pag-usapan po natin na bakit ba tinatawag ang Pakistan na most hospitable country. Oo. Kasi sa Pilipinas kasi, nasanayan ko na ang mga Pilipino, yun ang mga narinig ko nung kabataan ko, na tayong mga Pilipino ay mayroon tayong mga hospitality pag may mga bisita tayo. So ngayon, bilang nandito ako sa Pakistan, ito po ang napapansin ko dito at marami po talagang kahit ibang mga vlogger nagsasabi na ang Pakistan is a most hospitable country. Bakit po ba na bansagan ng mga ganito, ng mga turismo dito? Oo. So, alam niyo po kasi dito mga sisi sa Pakistan, isang kultura po na sa tuwing may bisita po ang bahay, kahit mahirap o mayaman man yan, pag pumunta ka sa bahay nila, ini-invite ka nila, ay unang-una po, ayaw po nila na tanggalin mo yung sapatos nila or slipper nila. Ipapaano talaga yan, ipadala nila yan sa loob ng bahay. Kahit gaano pa iyan kagara ang bahay, kaganda, kalinis, ay ako nga nung first time is tinanggal ko talaga yung tsinelas, pero hindi talaga yan pinatanggal mga sisi. Oo, okay lang iyan na ipasok mo. Tapos kapag bumibisita ka sa bahay ay paghandaan ka talaga ng pagkain, tubig, tea, yung tawag dito isa chai, tea po iyan, mayroon siyang gatas. Tapos soft drinks, ganun ba, mga snacks. Kapag kapag lunchtime or dinner time, pinaghandaan ka po talaga ng pagkain, mga sisi, mga prutas, ganun ba. Ganyan po talaga ang nakaugalian dito sa Pakistan. Kahit saang bahay ka po pupunta, mga sisi, paghandaan ka po talaga. Bago kayo mag-usap-usap, pinaghandaan ka na niyan. Oo, sa mga asawa ng Pakistani, kahit may mga katutulong sila, ay ganun po talaga. Kahit po ay masasabi natin na ang pamilya ay napakahirap, no? Pero nag-o-offer po talaga sila kahit tubig or chai na may biskwit, ganun mga sisi. So, mahirap pong tanggihan. Na-explain ko po kasi ito nung umuwi din ako sa Pilipinas. Nagpalinis po ako sa aircon sa bahay na inuupahan namin kasi may aircon, no? So, pinapalinis ko iyon. So, yun nga, nasanayan kong mag-offer ng tubig sa mga bisita or sa mga ganito. Pero, hindi po talaga uminom yung naglinis ng aircon doon sa bahay. So, sabi ng anak ko, bakit ko daw ino-offeran ng tubig? Napabili nga ako ng soft drinks. Ayaw talaga niya. Sabi ko, nasanayan ko sa Pakistan. Oo, kasi pag may bisita talaga ay nagbibigay kami ng pagkain, nag-o-offer kami sa mga bisita namin. Ganun po talaga. Tapos po, gaya ko, no, first time ako dito sa Pakistan, mga sisi,
ay first time akong na-meet ng aking mother-in-law, ng aking mga sister-in-law, ng aking mga brother-in-law. Lahat po ng mga tao dito ay first time nila ako nakita at pati si Yusef. So, hindi ko ini-expect na pag bago ka pa lang nilang nakikita, galing ka sa abroad, ganon, galing ka sa ibang bansa, first time ko na nakita, pati yung bata, ay bibigyan pala ng mga regalo gaya ng pera, ng mga tela. Oo, mostly kasi sa mga regalo dito sa Pakistan, mga sisi, is mga tela, mga unstitch. So kagaya po nito, ayan. Ito po yung tela na binigay sa akin ng yung customer. Ito po ay 2 pieces na tela. Set na po siya. So, pag 2 piece po ay pants at upper na po ang tatahiin natin. So, ganito po yan. O, ayan po. Ayan, wala po siyang dupata. Yung shawl ba na ginagawa kong pantakip sa buhok. So, yan na po ang 2 pieces. Trouser at yung upper niya. Ayan. So, ito pala ang in-order ng ating customer at tinatahi ko ito. Ito po ang mga mostly na ginagawang gift o binibigay ng ating mga bisita or ating mga kamag-anak dito sa Pakistan. Kagaya po niyan mga sisi. So, ganyan po ang binibigay ng mga tao dito. Isang set na po siya. Mayroon na pong ganito. Ang tawag po nito is dupata. Ang tawag nila nito mga sisi, dupata. Tapos ang tawag nila sa upper is kamis. At ang tawag nila sa lower naman, ang para sa ating spans ay tawag nila is shalwar. Oo, ganun mga sisi. So, yan po ang mga mostly dito na i-gift sa'yo. Damit, pera. Oo. Yan po talaga. Kaya, nung una po talagang dumating kami, maraming natanggap yung anak ko. Kahit bumisita kami sa bahay ng kaibigan ng asawa ko doon sa ibang city, ganun din, binigyan kami ng pera. Tapos, ako naman, binigyan nila ng unstitched na damit. Oo. Mahal kasi dito sa pera nila yung mga unstitched na damit. Unstitched means hindi pa tinatahi tila pa mga sisi. Set na po iyan. So, sa pera nila is lalo na kapag branded, no? So, medyo mahal po talaga ang tela. So, marami kang maiipon kasi marami kang natanggap. So, ipatahi mo pa ito. So, mayroon na namang bayarin sa tahi. Ganyan ang ginagawa ng aking mga customer. Nagpapatahi sila, iniipon nila yung mga tela nila, tapos pinapadala nila dito sa bahay at tinatahi ko naman. Tapos hindi ko sila masyadong sinisingil kasama sa mga leases. Actually, nasa bahay lang ako, 'di ba? So, yung mga minimum talaga na mga patahian dito sa labas, medyo mahal mga sisi kasi nagre-renta sila ng mga shop. So, mahal po talaga. So, hindi ko po, hindi ko pinapareho yung presyo ko at sa presyo nila. Lalo na kapag yung customer ko ay nasa ibang city na mga Pilipina na nakapag-asawa ng Pakistani, nagpapadala sila ng tela. So, hindi ko po sila masyadong pinipresyohan kasi naintindihan ko, nagbabayad pa sila ng shipping, ganun ba? Kaya, yun ang ginagawa ko. Pero, kinakover ko naman yung electric, tapos yung mga sinulid, yung mga accessories, kinakover ko naman. Yung labor ko lang sa tahi ay hindi masyadong mahal. Yung unti-unti lang, so parang sakto lang. Sabi nga ng isang viewers natin na naging customer ko, sabi niya, ay paano ka mag-ano niyan, paano ko daw akong aangat kung ganun daw yung singil ko. Na ano kasi ako mga sisi, nahihiya kasi ako. Oo. So, yun ang mga sisi. So, at least na-cover yung allowance ng anak ko, walang problema, 'di ba? So, ganito kasi yan mga sisi dito sa Pakistan talaga pag nandito ka. Napaka ano nila, pag pumasok ka sa kanilang mga bahay ay ini-entertain ka nila. Oo, tapos iba sa atin. Kaya yung sinasabi lang napaka ano daw sa atin yung hospitable daw yung mga Pilipino. Hindi po lahat. Mostly po talaga ay hindi po ina-apply iyan.
Hindi ko yan nakikita. Mas nararamdaman ko yan dito sa Pakistan, ang pagiging hospitable nila. Ganon din ang ating mga kapwa Pilipino kapag pumunta ka sa kanilang mga bahay dito sa Pakistan, nasanayan na rin nila ang mga ganitong mga kultura at mga tradisyon. Kaya kapag matagal ka nang nagstay dito sa Pakistan, pag uwi ka ng Pilipinas, mababaguhan ka talaga at ma-adapt mo rin yun. Parang nadadala mo yung mga ganong practice pa, yung mga ganong kaugalian kung paano mo i-welcome yung mga bisita mo sa bahay. Ganon po talaga. So, kaya marami po talaga mga tao, yung mga foreigner na pumupunta dito sa Pakistan, lalo na mga turista, na masasabi talaga nila na mabait ang mga tao, napaka-hospitable daw ng mga tao sa Pakistan. Kasi ganon ka talaga mga sisi. Oo, ganon yung pagtanggap nila sa mga bisita. Kaya, minsan talaga ay maano ka, para bang napaka-warm naman ang welcome nila. Ganun po talaga mga sisi. Kaya pag nabaguhan ka talaga, para kang masasabi mo talaga na nakakahiya din kapag one day bibisita sila sa iyo sa bahay, ay hindi mo sila ma-entertain ng maayos. Kaya minsan din kapag mayroon kang bisita dito sa Pakistan, mayroon kang bisita sa bahay, ay umuupo sila diyan at humihingi sila sa iyo na gusto nila ng chai. Hindi po ibig sabihin yan ay ginawa ang katulong mga sisi, kundi kaugalian nila iyan. Kasi one day, kapag ikaw naman ang bisita nila sa bahay, tatanungin ka nila ano bang gusto mo at isi-serve nila sa iyo. Kaya wag po nating isipan ng masama kapag may bisita tayo tapos nanghihingi sila ng pakahingi ng kape, pakahingi ng ganun. Mayroon kasing ganyan, lalo na kung mga sister-in-law natin, mga ganun ba, mga brother-in-law. So, wag po nating damdamin na ginagawa tayong katulong, ganun ba. Oo, kasi yan na po ang nakaugalian eh. Kasi nakakahiya din kapag pumunta ka sa bahay nila, maganda yung tanggap sa'yo, na-entertain sila. Hindi naman kasi pwede na kapag bisita mo sila, sila yung pupunta sa kusina at sila yung kukuha. Hindi po ganyan. Dapat ikaw po ang magsaserve ng tubig, ikaw po ang magsaserve ng mga soft drinks, at ano pang kailangan nila, gusto nila ng pagkain. So, dapat iserve mo na yan. Hindi na kailangan na sila pa ang tatayo. Oo. Ano na po yan? Napakapangit po. Napakapangit sa tingin ng mga tao dito kapag ganun. Okay? So, yun na po ang masasabi ko about sa hospitable na usapan at sabi nga is hospitality. Okay? Minsan talaga nabubulol yung dila ko. Diba? So, ayan ang mga sisi. Yan na po ang ma-share ko sa inyo. At sana ay naintindihan nyo na ang mga ganitong mga bagay. Kasi dito sa Pakistan mga sisi, bihira lang po ang mga tao na yun nga, pinupost yung mga buhay sa Pakistan. Honestly po talaga, kaming mga Pakistani packwives, no, kaming mga asawa na Pakistani, hindi po talaga lahat na mga Pilipina ay pwede po sa mga ganitong ginawa ko na nagpapakita sa social media, ganun ba. May mga asawa talaga na hindi po talaga yan papayag mga sisi, lalo na kung masyadong stricto. Oo. Kaya nakayukbong po talaga ako kapag nakipag-usap sa inyo. Minsan nakita niyo akong hindi ganun. Kasi nakaya po, mga ano kasi mga kapatid ng asawa ko is ano sila, tumitingin sila sa akin. So, sa labas din, pag lalabas ako ng bahay ay nakakover po talaga ako. Oo. Ayan po talaga, nakikisama ka, tapos naiintindihan ko na kasi yung kultura. Kaya, ganun po talaga mga sisi. So, ganun lang po. Kaya, naiintindihan ninyo, marami na ding mga Pilipina na naging vlogger dito. Ang iba ay humihinto. Kasi, parang hindi sila freely na magpakita ng mukha nila ganun. Ang hirap po ng ganun mga sisi. Kaya ganun po ang mga sistema dito. At usapan din po na kung okay lang ba na about po sa mga bakla. Napaka-sensitibo po na usapan na ito. Alam nyo mga sisi, dito sa Pakistan, lalo na kapag Muslim, kapag ang anak nila ay nagtrabaho sa ibang bansa, pag nalaman ng mga magulang na may karelasyon ito na bakla,
ay hindi po talaga sila masaya. Ang mga magulang po talaga, nangyayari po ito doon po sa nagtrabaho ako sa Abu Dhabi last time. Mayroon pong Filipino designer na bakla nakipagrelasyon sa isang Pakistani din. Tapos may kapatid yung Pakistani din, no? So, ano talaga, pinatawag talaga yung anak niya doon sa dito sa Pakistan. Kasi pinagsabihan na dapat maghiwalay sila. Kasi bawal po yan sa mga Muslim, mga sisi na pagrelasyon ng bakla. Mm-mm. Actually, dito po sa Pakistan, mga sisi, sa isang pamilya, kapag may nalaman na bakla ang anak mo, ay ang mga kamag-anak or mga kapatid mo ay nagre-react po talaga. Hindi po talaga tanggap ng mga tao dito. Kaya yung iba pong mga pamilya, tinatakwil po talaga yung anak nila kapag bakla. Lalo na kapag nalaman lang nakipagrelasyon yung anak nilang lalaki sa bakla, na ano po yan, malaking issue po yan sa pamilya. Tayo nga ang Pilipina, mga sisi, hirap nga tanggapin kapag sinabi na may karelasyon yung anak nila na Pilipina, yung ibang mga magulang ay hirap tanggapin. Okay? So, swerte ka lang kung matatanggap ka ng pamilya, lalo na siguro kung ang relasyon is bakla. Oo, napaka sakit ding isipin kasi tao din sila ba, pero kapag iniisip mo talaga at nalalaman mo yung ano nila, doktrina, mga kultura nila, ay irespeto po natin. Kasi hindi po kagaya sa Pilipinas na ang mga kababayan natin, kahit ako, may bakla din na sa side namin, tinatanggap namin. Oo, wala namang problema ang ganon. Kaya, naano ako, minsan nga nagsabi ko sa asawa ko is, nakakaawa naman. Kasi makikita ko yung mga bakla dito is, nagiging bigar ba, yung naglilimo sa daan. So, ang iba ay pumupunta sa bahay, kumakanta, sumasayaw, binibigyan ng pera ng mga tao. Kaya, sabi ng asawa ko, may mga pamilya talaga na tinatakwil, mga sisi, tapos may community dito sa mga bakla, kinukuha nila yung bakla na anak ng pamilya na yan at kinukuha nila at sinasama nila sa community. Ganun po talaga. So, sa ating mga kababayan na bakla na may relasyong Pakistani, ay masakit po talaga isipin na ihiwalay. Masakit po talaga ang isipin kapag yun, example yun sa kasama namin sa Abu Dhabi, no, that time, ay hiwalay talaga sila, hiniwalay. Yung lalaki ay pinakasal sa ibang babae dito sa Pakistan. Oo, hiniwalay. Tapos nakausap ko yung, kaya intindihin po talaga natin, mga sisi, pag ganun. Oo, kapag ikaw ay ganito, may bakla ka, nakipagrelasyon ka ng isang Pakistani, ay tatanggapin na lang talaga na hindi tayo matatanggap, hindi matatanggap ng pamilya na lalaki. Oo, ganun talaga eh. May mga pamilya talaga, mostly, na napaka-stricto, lalo na kung Muslim, mga sisi. Kasi bawal kasi iyan sa kanila. Haram pa na makipagrelasyon ka ng lalaki sa lalaki. Kaya, ganon talaga. Hindi katulad sa atin na may ano na sa atin, okay na, may mga community na pamilya na okay na sa atin. Yung iba pa nga, tinuturuan pa yung anak nila magiging bakla. Walang problema yan sa atin sa Pilipinas at sa ibang bansa. Pero pag Muslim country talaga, hirap tanggapin. Kaya yun lang po ang masishare ko sa video na ngayon at maraming salamat po sa inyong suporta. At ano pala, mga sisi, mag-start na pala ako mag-tutorial ng tahi kasi marami pong nagmi-message sa akin, gustong matuto. So, ang ating pong channel ay nilalagyan ko rin po ng tutorial. So, bukas po mag-tutorial ako ng tahi from the start para yung mga beginners talaga is matuto. Mayroon silang nakukuha. Oo, ganun po talaga, mga sisi. So, maraming salamat. Allah Hafiz.